Ayan, dahil sa sobrang boring ko, isasama ko kayo sa aming Coron trip last 2024, I guess? So, ayan. This is my first time na makasakay ng eroplano. So, sobrang excited ako that time. And yung first airline na nasakyan ko is Sunlight. Grabe, nakaka-excite kapag first time mo. And kahit hindi mo first time na sumakay, every time na sasakay ka ng eroplano, nakaka-excite pa din. So, ayan. Sunlight talaga yung pinakamaganda among the rest na mga airlines na nasakyan ko. Ayan, sobrang ganda ng service, sobrang ganda talaga ng uniform nila dyan. And ayan, kami ni Ate Cha, kami yung dalawang magkasama. And nakikita nyo, kumakain kami. At yung pagkain na yan ay galing mismo sa Sunlight Airline. Sa Sunlight Air. So, that's why, kapag sumasakay ako ng airplane, lagi kong inaantay yung pagkain na ibibigay. Pero, sa ibang airline is wala. So, sa Sunlight lang talaga, meron silang pa-drinks and pa-snacks. So, ayan, sobrang sarap ng kain namin ni Ate Cha at nagkukwentuhan pa kami dyan, chikahan. And ayan, ang laki ng upuan nila. And ayan, grabe. Nakaka-excite na sumakay ng eroplano every time, kahit hindi mo first time or first time mo. Nakikita nyo ba yan? O, di ba satisfying panoorin? Tingnan, lalo na sa actual. And manghang-mangha ako niyan, hindi ko ma-explain yung feeling ko, basta sobrang saya ko. And of course, ayan na nga, makikita mo, manghang-mangha ako sa mga nakikita ko dyan. That time. See? Diba? Kung kayo din, ma-experience nyo yan, by God's grace, sana lahat tayo ma-experience yung ganyan, kasaya. Yung puso ko, sobrang saya niyan, dahil first time ko yan, in my life, makasakay ng airplane. Diba? Yung mga yan, nakikita ko lang yan sa mga palabas or movies. And nakikita ko na ngayon ng personal and may video pa, diba? So kapag gusto ko siyang balikan, mababalikan ko siya. Ayan, sana kayo din, mga hindi pa nakakasakay ng eroplano, is makasakay din kayo. Soon, in God's perfect time. At ayan na nga ang drinks na ipinamimigay ng airline. Nag-cheers pa kami ni Ate Cha. And here we go! Pababa na tayo sa Coron, Palawan. Kung nakikita niyo yan, this is it. This is God's creation. Talaga namang sobrang bongga, sobrang ganda. Hindi mo mai-imagine na may ganito pa palang mga lugar sa mundo, ibabaw. Grabe, sobrang ganda ng Coron, Palawan. Halata mo talagang expensive siya na lugar. And hindi ka talaga magsisising pumunta ka at gumastos ka. Kaya pala, may mga mayayaman na pumupunta sa mga ganitong lugar at hindi sila nagsisising gumagastos ng milyon-milyon para lang sa magandang lugar na ito. Hindi naman milyon ang ginastos namin dito, pero gumastos kami ng malaki din at sobrang worth it. Pero, yun napansin ko lang, yung mga bundok dyan, may parang mga kalbo, hindi ko alam kung natural ba na kalbo sila o kinalbo sila. At ito nga po, andito tayo ngayon sa port ng Coron, Palawan. Hindi siya kasing linis ng ibang port, katulad ng Boracay, pero still malinis siya, hindi lang malinaw ang tubig. At ito nga po yung hotel na pinagstayan namin. Hindi ko maalala kung ano yung hotel na to, but this is actually super perfect at saka maraming foreigner na naka-stay dito. And nagpunta pala kami dito. This is just a free tour ng company ni Ate Cha. So ako yung napili niyang isama. At sobrang ganda, sobrang perfect, diba? Plata mong sosyalin ang lugar. Hindi ko na inalam kung magkano. So ito ang aming room. Hinatid na kami. Talaga namang hinatid pa kami at alam mo talaga na sosyalin ang lugar na to kasi hinahatid ka pa sa mismong room nyo at pinagbubuksan kayo ng pinto. Diba? Ang una kong ginawa pagdating namin sa aming hotel room ay magtimpla talaga ng kape. Grabe. This is my first time na iinom ng kape sa Coron, Palawan. Imagine that. Kaya grabe ang aking saya ng puso ko.
grabe ang aking excitement sa mga oras na yan. Kaya baka sa mukha ko ang happiness, excitement, and of course, pagiging grateful sa Lord kasi binigyan niya ako ng time and para ma-experience yung mga ganyang bagay. And sobrang saya magpunta ng Coron, Palawan. Kahit dalawa lang kami ni Ate Cha, iba yung happiness. Dahil first time namin makadipad ng eroplano, makasakay ng eroplano, makapunta sa ibang lugar, malayo siya sa Manila, kung saan kami lagi nandoon. Kaya, tingnan mo, kung ano-ano pinagagagawa ko pa dyan. Napapakanta, napapasayaw pa ako habang inaantay kong kumulo yung mainit na tubig na ipangkakapi ko lang naman. And ayan, sobrang excited ako sa mga pupuntahan pa namin. Ayan ako, nag-freshen up na. Binoblower ko ng aking hair para tuyo na siya kasi ang hirap lumabas dyan ng basa pa yung buhok. At para, of course, looking healthy yung buhok natin, kaya dapat dry. Yan na nga, lumabas na nga kami, nagala-gala na kami. I guess mga around 2 p.m. to, lumabas kami, and katirikan ng araw. Andyan kami sa, hindi ko alam anong tawag sa lugar na yan, pero maganda siya, mag-pictorial, mahangin. Actually, sobrang init niyan, 2:00 kung iisipin mo, pero mahangin siya. Mukha lang hindi mahangin. Pero ang ganda ng lugar, hindi ka makakaramdam ng init. Ayan, aura-aura lang kami. Kami lang halos yung tao sa lugar na yan. Wala halos tao ng mga oras na yan. Dahil morning, I guess morning siya madaming tao. Dahil maraming turista na nag-island hopping. And dyan yung port kung saan ka sasakay ng bangka na magsusundo sa inyo papunta sa mga isla. So, walang mga tao ngayon, siguro andun sila sa mga isla ngayon sa mga oras na yan. Sobrang saya lang kasi hindi ko expected na makakapunta ako sa Coron sa araw na yan. I guess that's February, around February katapusan, and bigla na lang ako sinabihan ni Ate Cha na pupunta siya sa Coron at isasama niya ako. So, sobrang excited ko. Nag-prepare ako ng itinerary naming dalawa, and even dalawa lang kami ni ate na pumunta dyan. Masaya kami, no dull moment, walang sayang na oras. Basta lahat ng oras namin ginamit namin just to be happy and to enjoy the day. At ayan yung first lunch namin dyan. Medyo may kamahalan dyan, mukha lang hindi kasi sa labas lang siya. Then bumalik na ulit kami sa aming hotel room kasi may pupuntahan pa kami na next destination namin, and itutour ko kayo sa aming room. Ayan, that's our cabinet. Diyan namin ilalagay yung aming mga maleta, nakabukas lang para easy to get. At ayan yung aming bathroom. May toilet and bath na siya. Ayan, may mga towels, tissue, may mga sabon, toothbrush, and ang ganda ng salamin nila, ha. May blower pa sila. And ayan, kabibig, isturang kabibi ang kanilang sabon. And I don't know kung ano yan, laundry bag yata yan na nakalagay dyan. And ang ganda at ang linis ng kanilang bathroom. Grabe, wala akong masabi, sobrang ganda. And andito naman sa cabinet na to ang aming vault. Wala naman din kami ilalagay dyan, so hinayaan na lang namin bukas. Wala naman kami importanteng ilalagay. At ayun ang aming bathroom, saktong-sakto sa amin, at dalawa siya, 'di ba? And next, ayan ang aming TV. Meron TV. Hindi ko alam kung nagamit namin yan. Mukhang wala kaming time manood. And meron din sila mga services na ino-offer dyan. And ayan ang aming vanity mirror. Vanity mirror pa ang tawag dyan. I don't know. Basta mirror siya. And ayan, meron silang mga food na pwede mong orderin. Hindi lang kami nag-order kasi mahal talaga siya.
At ito is para mag-write ka ng mga comments mo, feedback mo. And may tissue pa sila. Actually, mga pinag-uuwi ko nga yung mga yan eh. Then, meron 2 bottles of water na akala ko talaga is iba yung lasa niya sa lasa ng tubig natin dito sa Manila. But it's still the same. And ayan ang coffee corner nila. May extra cabinet din sila. And may ref na wala namang kalaman-laman. At hindi din naman talaga namin nilagyan ng laman. Dahil wala kaming kaplano-planong bumili. Then ayan ang aming bed. Ayan si Ate Cha. Sobrang saya niya, 'di ba? Halatang halata sa kanyang face, sa kanyang aura na masaya siya. Ayan, ang mga nasa table, may telepono pa. And ang aming aircon, napagkalamig-lamig day. Ayan ang aking side na bed. Diyan ang aking tulugan. Ayan, may balcony pa dito. Hindi lang ganun kaganda yung view kasi nasa street view kami. Pero it's okay, maganda pa rin naman kasi mountain yung harap, then sa gilid makikita mo yung magandang view din. And sa tapat niyan mga barangay tanod lang naman, mga tricycle. Pero maganda siya talaga pagpapahinga ka, lalo na sa gabi kasi malamig talaga sa gabi. Hindi siya mainit. Pero that time, napakainit naman, sobrang hirap ko buksan, 'di ba? Kasi wala namang ganyan dito sa bahay namin sa Manila. So, ayan, finally, na-open ko na ang balcony. Actually, ang init din talaga ng mga oras na yan. Kaya, pumasok din ako agad. Pero look at the view naman. Hindi naman siya kasing ganda nung front view. Street view siya. Pero, at least, maganda. Maganda pa rin siya. May mga puno. Green pa rin ang paligid. Then, ito merong sampayan. Para sa pag naligo ka ng pool or beach, makakapagpatuyo ka at hindi mo iuwi ng basa ang iyong sinampay. Ayan lang ang view dyan. Then, after namin magpahinga, sumakay kami ng tricycle. And you know what, guys? Ang tricycle dyan, that time, 2024, 600 ang pamasahe. Grabe, sobrang taas ng pamasahes nila sa tricycle. Well, worth it naman din ang binayad mo kay lubak-lubak ang kalsada. At ayan, nakarating na kami sa aming destination, which is the most famous destination talaga dyan sa Coron, Palawan, is the Makinit Hot Spring. Dinadayo talaga siya ng mga turista, ng mga lokal, dahil sa hot spring. I guess, healthy yata tong hot spring kasi hot nga siya. Sobrang init naman niya dahil hindi ka talaga makatagal. Kung makikita nyo dyan mamaya, walang masyadong naliligo sa gitna at sa ibang spring kasi may may mga level of init lang siya. So makikita nyo siya mamaya. So ayan na, malapit na tayo makarating. Actually, makikita nyo, ang daming tao, no? Halo-halo na. May mga lokal. Actually, sanay na sila dito. Kaya siguro, hindi na sila masyadong nag-outfit pa talaga. And mga turista. Mga turista, nakahubad, naka-swimsuit. At kitang-kita mo naman sa mga itsura nila na turista talaga sila at pagkaganda-ganda ng kanilang mga kutis, ng katawan, at especially ng kanilang mga muka. 'Di ba? Ako lang ata ang ang itsura diyan. Nakakasulasok ang itsura. Hindi, joke lang. Ang ganda ko nung pumunta ko diyan. Pinaghandaan ko talaga. See? I told you, walang masyadong nag-swimming sa gitna niyan dahil mainit talaga siya. Para siyang medyo lumamig na mainit na tubig kakakulo lang, gano'n kainit. Ayan si Ate Chassie, ang ganda ng outfit niya. At bago kami maligo, pumunta muna kami dito sa part na may bridge ba 'to o ano man 'yan, basta may pahingahan diyan, may kubo, then nagpicture-picture kami ni Ate Cha diyan. And kung gusto niyo makita yung mga picture ko, i-visit niyo ang aking Facebook account. Charing lang. So, ayan, I guess dagat na 'tong part na 'to. Ayan, sobrang lawak na niya at sobrang ganda ng view. Wala kang masabi. Nakakatindig balahibo
pag nakita mo sa personal yung view dyan, like hindi ka makapaniwala na andyan ka sa lugar na yan. Sobrang ganda, 'di ba? Grabe. Breathtaking ang view sa Makinit Hot Spring. Palubog na ang araw ng mga oras na yan. Ayan ang pinaka-full view ng Makinit Hot Spring. Ito, sa unahan, is napakainit niyan kaya walang nag-swimming. So, ito na, gabi na, nakauwi na kami, nakabalik na kami sa aming hotel room and our plan is maligo naman sa pool para masulit kasi bukas may tour kami so hindi kami makakapag-swimming dyan. Ang ganda ng pool nila, no? May ilaw effect pa. So, ito yung um, alfresco dining nila. Wala masyadong pumupunta, no? Pero eto, pagising namin kinaumagahan, pumunta kami agad sa rooftop nila at sa gym. Kunyari lang nag-gym. Ang ganda ng view, no? Mapapa-gym ka talaga. Mapapatagal ka sa gym na to hanggang sa pumayat ka. So, ayan, ang ganda ng gym nila. Wala pang masyadong tao yan dahil I guess alas 5 pa lang ata niya, mag-aalas 6 ng umaga. So, ayan, pinatatry kong buhatin ng mga barbell. Ang bigat pala, no? So, ayan ang magaan. Diba? Nag-video-video pa ako. Ganyan ang outfit ko sa gym. Naku, pag ako nakita ng mga nag-gym, halata mo talagang hindi ako nag-gym dahil sa outfitan ko. Ayan, trinay ko lang naman takbo-takbo dyan. So, may experience lang. Ano bang, na to? Diba? Baka madapa ka pa niyan sa suot ko, no? Pero, grabe, napaka-relaxing ng view habang nag-gym ka, if ever, sa mga nag-gym dyan. And then, of course, after namin yan, nag-breakfast na rin kami yan. Andito na kami pinuntahan ulit namin kahapon, dito sa may proper town nila, which is susunduin kami ng aming tour guide para sa aming tour. Ayan yung mga halos makakasama namin, mga halos foreigner, no? So, ayan na, pupunta na kami sa aming bangka. Dami kong sinasabi dyan, pero hindi naririnig. So, hindi ko na rin maalala kung anong mga pinagsasabi ko dyan. Pero ang sinasabi ko lang ay, welcome to my YouTube channel. I hope you guys enjoy this video. And now, ayan, mag-aantay na kami na sumakay sa aming bangka na sasakyan papunta sa mga isla. Grabe. Pag makita nyo ang mga isla, ang gaganda. Actually, yung mga kasama namin dito sa tour is halos mga vlogger sila and mga foreigner. Kami lang ni ate yung Pinay. Lahat yan sila foreigner, Vietnamese, mga taga-Thailand, mga taga-America, Chinese, ganyan sila. Ayan yung mga nationality nila. And ayan yung tour guide namin, yung nakatayong nakaitim. And ayan naman yung bangkang papalapit. Ayan ang aming sasakyan. Grabe. The best ang aming mga tour guide sa pag-picture, sa pag-explain ng mga lugar, sa pagsama sa amin sa bangkang to. Grabe, sobrang unforgettable ng experience kasi, sila yung nagdala ng aming tour. So, eto na, papunta na kami sa napaka-famous na lugar ng, kalimutan ko na anong tawag sa lugar na to eh. Pero grabe, ang ganda ng mga limestone niya. And this is the CYC Beach. Isla siya. Walang mga cottages dyan. Isla lang talaga siya. Pure isla. Walang mga establishments. So, pero ang ganda niya. Ang ganda nung sand. White, hindi siya white, pero golden yung sand niya. Golden brown yung sand niya. Then, sobrang linis ng tubig. Sobrang clear. Well, paano nga naman ito matatawag na Coron kung hindi siya clear? Kaya sobrang ganda. Ayan. Niligo kami dyan ni Ate Cha. At marami kaming picture dyan. Pineflex ko lang naman ang lugar. Ang daming nagstay na boat dyan. Grabe. I can't believe na experience ko na makapunta sa lugar na to at makita ko siya personally. Makaapak sa buhangin dyan, makaligo sa beach, at makita yung mga bundok
Actually, may mangrove nga dyan. Napakaganda ng mangrove dyan. Pag nakita nyo, hindi ko lang siya na video, pero ayan yung full view niya. Ayan yung mga mangrove, ayan. Pero ayan yung beach dyan. Sobrang clear, mababaw lang siya, makaka-relax ka talaga, at kids-friendly siya. Naman yung aming kinain sa buong tour. Actually, kasama to sa package na binayaran namin sa tour. Ayan, ang sasarap naman. Masarap naman sila magluto. Then, ito yung aming pag-snorkel or snorkeling. Ayan, ang ganda ng mga corals dyan. Binabawi ko na. Mas maganda ang corals dito compare sa Limasawa actually ha. Hindi ko naman na-try sa Limasawa pero mas maganda rin pala talaga to. Then yung mga fish niya, mas kakaiba, mas iba siya, mas iba-iba yung species ng fish. And ayan, so parang sobrang lapit nila, no? Parang kaya mo silang hawakan, pero in reality, malayo sila. Ayan, may pinapakain sila. May pinapakain yung tour guide namin para lumapit sa amin yung mga fish. Yan, no? Sobrang gaganda, no? Parang sa Nemo ko lang napapanood yan. Ayan yung tour guide namin. Siya ang aming tour guide na nagtutour sa amin. And ayan si Ate Cha and another snorkeling. And ito naman sa may shipwreck. Ayan, ang gaganda ng mga isda, no? Para kang nasa aquarium. Mga kakaiba yung mga isda. No? Ang sasarap nila. Ayan sila, may mga divers dyan. Nagda-dive sila sa ship na lumubog. May kwento yan, nakalimutan ko lang. Tagal na kasi. Tagal na nila in-explain. Nakalimutan ko na kung anong kwento ng ship niyan, bakit lumubog. Alam ko Japanese ship siya na lumubog sa part ng Coron. Diyan. At ang tawag nila dyan ay shipwreck. Ayan, maraming divers dyan na tumitingin sa ship. At actually, inaalok nga ako ng tour guide ko na maganyan. Pero hindi ako marunong lumang. Ikakamatay ko lang yan. And next destination namin, this is actually one of the most famous din. Yung Kayangan. Ayan. Sobrang ganda dyan. Pero, maubusan ka muna ng hininga. So, ayan, papunta na kami. Naglalakad na kami. Ayan, sa unahan ko si Ate Cha. At wala siyang dalang life jacket. Mukhang kayang-kaya na niya dumangay. At ayan ang sinasabi ko sa inyo, grabe katarik ng mga daan dyan. Hindi ko alam kung ilang steps yan, pero pataas at pababa yan. Parang umakyat ng bundok. Then, pabalik pa. Ayan, hindi ko na yan kinaya. Pero naman, sobrang worth it naman ang pupuntahan mo. 'Di ba? Sobrang ganda. I can't believe nakapunta ako sa lugar na to talaga. Grabe. Ang ganda ng mga limestone. And tingnan nyo. May nakasulat sa ilalim ng dagat na Coron, I love you. Ayan ako. Tingnan nyo muna ako. Habang aking tingnan ang paligid, ina-appreciate ang paligid. Ito ang aking sinasabi. Gulat na lang din ako na may ganyan. Ako na video, Coron, I love you. And I love Coron. Ayan, pag uwi namin, nag-inom na lang kami ni Ate Cha. Then, kinaumagahan. Ito yung pinakamaganda naman dito sa hotel ay may libreng breakfast at napakasasarap ng pagkain. Then, ayun, pauwi na kami. Ang ganda ng paligid. Kala mo na sa New Zealand ka, no? Ang ganda ng mga puno. Ang linis. Actually, sobrang fresh ng air dyan. Lalo na pag nasa labas ka, ramdam mo yung hindi polluted yung paligid. Makukompare mo talaga sa Manila. Kung gaano ka-polluted yung Manila. Kasi, dyan, hindi ka sisipunin. Hindi ka allergyhen. And, ayun na. This is the most saddest part ng bakasyon talaga is yung uuwi ka na halos mga foreigner yung mga kasama namin sa airline. No? Kasi tourist spot talaga tong Coron ng mga dayuhan. So, ayan sila. Naantay na namin ang aming baggage. And this is the most saddest part of the trip. But, of course, marami ka namang memories na baon-baon pag uwi mo. And babalikan. Actually, ang tagal na nito.
na trip na to. 2024 pa, but still fresh in my memory. That's for our trip in Coron. Thank you for watching.